Ang lalaking si Riley ay isang 32 taong gulang na empleyado sa isang kilalang kumpanya. Matipuno at may determinadong personalidad. Siya ay kilala bilang isang masipag at matapat na manggagawa. Sa kabila ng kanyang abalang karera, si Riley ay may isang malambot na bahagi sa kanyang puso. Ito ay ang kanyang kasintahan na si Leila. Nagkakilala sina Riley at Leila sa isang mall. 5 taon na ang nakalilipas. Noon ay 26 na taong gulang pa lamang si Riley at si Leila naman ay isang batang nasa 19 na nagsisimula pa lamang sa kanyang trabaho bilang isang sales lady. Nasa isang department store si Riley upang bumili ng regalo para sa kaarawan ng kanyang ina nang makilala niya si Leila, naabala sa pagtulong sa mga customer. Agad na nahulog ang loob ni Riley sa kagandahan at kabaitan ni Leila. Tinulungan siya ni Leila sa pagpili ng tamang regalo. At sa kanilang pag-uusap, naramdaman ni Riley ang isang kakaibang koneksyon. Naging madalas ang pagbisita ni Riley sa department store upang makita si Leila. Hindi nagtagal, nagkaroon sila ng mas malalim na pag-uusap. Ipinakita ni Riley ang kanyang sensibilidad at pagnanais na makilala pa si Leila. Sa kanyang mga simpleng galaw tulad ng pagdadala ng kape para kay Leila at pakikinig sa kanyang mga kwento, unti-unting nahulog ang loob ni Leila kay Riley. Isang araw, habang sila'y naglalakad sa parke, inamin ni Riley ang kanyang nararamdaman. Mahinahon at puno ng pagmamahal. Sinabi niya kay Leila na siya'y umiibig sa babae. Nang mag-20 taong gulang na si Leila, sinagot niya si Riley at mula noon, nagsimula ang kanilang matamis na pag-iibigan. Sa loob ng 5 taon, maraming pagsubok ang dumaan sa kanilang relasyon. May mga pagkakataong nagkakaroon ng tampuhan dahil sa kanilang magkaibang oras ng trabaho. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nanatiling matatag ang kanilang pagmamahalan. Ang mga simpleng bagay tulad ng sabay na pag-aalmusal tuwing linggo, mga sorpresa ni Riley ng mga paboritong tsokolate ni Leila, at mga paglalakad sa gabi na puno ng tawanan at kwentuhan, ang nagpatibay ng kanilang samahan. Laging ipinapaalala ni Riley kay Leila kung gaano niya ito kamahal at pinapahalagahan. Si Leila naman sa kabila ng kanyang kabataan ay napatunayan ang kanyang katatagan at pagmamahal sa pamamagitan ng pagiging matapat at maaalalahanin. Sa bawat pagsubok na kanilang hinarap, natutunan nila ang kahalagahan ng tiwala, respeto at pagmamahal sa isa't isa. Ngayon sa kanilang ika-5 anibersaryo, muling binalikan ni Riley ang araw na una silang nagkakilala ni Leila. Napangiti siya habang iniisip kung paano nagsimula sa simpleng pagdalaw sa mall ang isang napakagandang relasyon na ngayon ay mas matatag pa kaysa dati. Sa paglipas ng 5 taon, hindi lamang lumalim ang pagmamahalan ni Riley at Leila, kundi lalo pang tumatag ang kanilang samahan. Upang ipagdiwang ang kanilang ika-5 anibersaryo, sinurpresa ni Riley si Leila ng isang espesyal na dinner date sa isang mamahaling restaurant. Sa gitna ng kumikislap na mga ilaw at masarap na pagkain, labis ang kasiyahan ni Leila. Ramdam na ramdam niya ang pagmamahal ni Riley sa bawat ngiti at yakap nito. Pagkatapos ng masayang hapunan, naglakad-lakad ang magkasintahan sa tabi ng ilog. Sa gitna ng kanilang paglalakad, napansin ni Leila ang isang masayang pamilya na nagpipicture sa tabi ng parke. Isang batang tumatakbo patungo sa kanyang mga magulang habang ito'y tumatawa ng malakas. Bigla na lamang siyang napaisip kung bakit sa kabila ng 5 taon nilang relasyon, hindi pa rin siya inaaya ni Riley na magpakasal. Tahimik na naglakbay ang kanyang isipan sa mga katanungan at pag-aalinlangan. Naramdaman ni Riley ang biglang pagbabago sa kilos ni Leila. Mula sa pagiging masayahin at kwela, naging tahimik ito at tila malalim ang iniisip. "Uy mahal, okay ka lang ba?" Tanong ni Riley na puno ng pag-aalala. Tumingin si Leila sa kanya at ngumiti, ngunit may bahid ng kalungkutan sa kanyang mga mata. "Oo, okay lang ako," sagot ni Leila, ngunit ramdam ni Riley na mayroong bumabagabag sa kanyang isipan. Habang patuloy sila sa kanilang paglalakad, nanatiling tahimik si Leila. Sinusubukan ni Riley na bumalik sa masayang usapan, ngunit alam niyang may malalim na iniisip si Leila. Hindi niya maiwasang mag-alala, ngunit hindi rin niya alam kung paano ito sisimulan. Sa gabing iyon, umuwi silang magkasama, ngunit pareho silang may iniisip. Si Leila tungkol sa kanilang kinabukasan, at si Riley tungkol sa kung ano nga bang bumabagabag sa puso ng kanyang pinakamamahal na kasintahan.
Habang naglalakad sina Riley at Layla, biglang huminto si Layla at hinawakan ang kamay ni Riley. Tinignan niya ito sa mata, may bahid ng kalungkutan at pag-aalinlangan. Puno ng kuryosidad si Riley. Nararamdaman niyang may nais sabihin si Layla, ngunit nag-aalangan ito. Bumuntong hininga si Layla at nanatiling tahimik. Layla, ano ba kasi ang iniisip mo? Tanong ni Riley. Pilit na pinipilit ang kasintahan na magsalita. Alam mo naman na pwede mong sabihin sa akin ang kahit na ano, di ba? Saglit na nag-atubili si Layla bago nagsalita. Riley, simula niya. Alam mo, 5 taon na tayong magkasama. Mahal na mahal kita at hindi ko maiisip ang buhay ko na wala ka. Huminga siya ng malalim bago ituloy ang kanyang sasabihin. Pero, naisip mo na ba na lumagay tayo sa tahimik? Sa tahimik na buhay, magpakasal at bumuo ng pamilya. Natigilan si Riley. Alam niyang darating ang araw na ito, ngunit hindi pa niya lubos na naihahanda ang kanyang sarili para dito. Nakaramdam siya ng bigat sa kanyang dibdib. Layla, alam mo naman na mahal din kita. Sagot niya ng mahina. Pero kasi, hindi pa talaga ito ang tamang panahon para sa akin. Napuno ng kalungkutan ang mukha ni Layla, ngunit tahimik siyang nakinig habang patuloy na nagsasalita si Riley. Nabanggit ko na sa'yo dati, di ba? Ang mga magulang ko matanda na at nangangailangan na ng tulong. May sakit na autism ang bunsong kapatid ko at gusto kong siguraduhin na matutulungan ko sila. Hindi ko pa kayang mag-focus sa pagbuo ng sarili nating pamilya habang marami pa akong responsibilidad. Riley, naiintindihan ko naman, sabi ni Layla. Bagamat may bakas ng pagkadismaya at lungkot sa kanyang mga mata. Pero kasi minsan pakiramdam ko parang hindi ka sigurado sa atin. Hinawakan ni Riley ang kamay ni Layla ng mas mahigpit. Sigurado ako sa'yo, Layla. Ikaw ang gusto kong makasama habang buhay. Pero humihingi lang ako ng konti pang panahon. Kailangan ko lang talagang ayusin lahat bago tayo magsimula ng sarili nating pamilya. Tahimik na tumango si Layla, ngunit halata ang bigat ng kanyang nararamdaman. Sa kabila ng kanyang pag-unawa, hindi pa rin maalis ang pangarap niyang magkaroon ng sariling pamilya kasama si Riley. Sana dumating na ang tamang panahon na yan, Riley, sabi niya ng may kalungkutan. Habang nagpapatuloy sila sa kanilang paglalakad, nanatiling tahimik ang dalawa. Parehong may iniisip, parehong may pangarap, ngunit tila hindi patugma ang kanilang mga plano sa kasalukuyan. Ang kanilang pagmamahalan ay pinanday ng panahon at pagsubok. Ngunit sa gabing iyon, pareho nilang nararamdaman ang bigat ng isang mahalagang desisyon na kailangan nilang harapin sa hinaharap. Pagkatapos ng kanilang tahimik na pag-uusap, inihatid ni Riley si Layla sa bahay nito gamit ang kanyang motor. Ang malamig na hangin ng gabi ay tila sumasalamin sa kalungkutan na bumabalot sa kanila. Pagdating nila sa bahay ni Layla, tumigil si Riley at tahimik na tinanggal ang kanyang helmet. Hinawakan niya ang kamay ni Layla at hinalikan ito sa noo. Ramdam ang bigat ng kanyang desisyon na hindi pa kayang pakasalan ng dalaga. Happy anniversary, mahal. Bulong ni Layla habang niyayakap si Riley. Naiintindihan ko naman talaga ang sitwasyon mo, huwag kang mag-alala. Ngumiti si Riley, bagaman may bakas ng kalungkutan sa kanyang mga mata. Salamat, Layla. Mahal na mahal kita. Mahigpit silang nagyakap. Pakiramdam ni Riley ay parang doon siya humuhugot ng lakas mula sa kanyang kasintahan. Pagkatapos magpaalam, umuwi si Riley. Pagdating sa kanilang bahay, ipinarada niya ang motor sa tabi ng kanilang maliit na garahe. Tahimik siyang pumasok sa loob ng bahay. At sa manamnam na ilaw, nakita niyang tulog na ang kanyang kapatid na may autism, kasama ang kanilang mga magulang. Dahan-dahan siyang lumapit at pinagmasdan ang kanilang mga muka. Naroon ang pagod, ngunit nandun din ang kapayapaan. Ramdam ni Riley kung gaano niya kamahal ang kanyang pamilya at ang kanilang pangangailangan sa kanya. Habang nakupo sa tabi ng kanyang kapatid, muling sumagi sa isip ni Riley ang tanong ni Layla tungkol sa pagpapakasal. Ang pagmamahal niya kay Layla ay walang katumbas, ngunit alam niyang hindi pa niya kayang iwan ang mga responsibilidad sa kanyang pamilya. Puno ng alalahanin at pangarap, napaupo siya sa isang sulok ng silid. Malalim ang iniisip. Alam niyang kailangang dumating ang tamang panahon, ngunit hindi niya alam kung kailan iyon mangyayari. Habang tahimik na nag-iisip si Riley, naramdaman niyang may lumapit sa kanya. Nagising ang kanyang ina mula sa mahimbing na tulog at lumapit upang tignan ang kanyang anak. Hinalikan niya sa noo si Riley at hinaplos ang buhok nito. Parang malalim ang iniisip mo, ha?
Sabi ng nanay niya. May bumabagabag ba sa'yo? Umiling si Riley, ngunit ramdam ng kanyang nanay ang bigat ng kanyang damdamin. Iniisip ko lang po si Harold, ma. Sagot ni Riley. Nag-aalala ako sa mga maaaring mangyari sa darating na panahon. Paano kung hindi ko na sila matulungan? Napatingin ang kanyang ina kay Harold na mahimbing na natutulog. Muli namang bumalik ang tingin niya kay Riley. Alam niyang may mas malalim pang iniisip ang kanyang anak. Tungkol ba ito kay Leila? Tanong ng ina, puno ng pagmamahal at unawa sa kanyang mga mata. Napangiti ng malungkot si Riley. Oo, ma. Alam kong 5 taon na kami at gusto niya nang lumagay kami sa tahimik, pero paano naman kayo ni Papa at si Harold? Paano ko kayo maiiwan? Hinaplos ng nanay niya ang kamay ni Riley at nagsimula siyang magpaliwanag. Anak, nasa hustong gulang na kayo ni Leila. Hindi na kayo pa bata. Ang mga edad nyo ay talagang tamang panahon na upang mag-umpisa ng isang matatag na pamilya. Naiintindihan ko naman si Leila. Bilang isang babae, alam ko kung gaano kahalagang magkaroon ng sariling pamilya bago tumuntong sa edad na 30. Hindi na rin kasi madaling magbuntis kapag mas matanda na. Tumigil sandali ang nanay. Tinignan ng reaksyon ni Riley. Pero anak, hindi ko sinasabi na dapat mong iwan kami. Alam ko naman ang responsibilidad mo kay Harold at sa amin. Mahirap ang sitwasyon natin pero kailangan mo rin namang isipin ang sarili mong kaligayahan. Walang magulang na nais pang maging pabigat sa kanilang anak. At kung darating man ang panahon na kailangan mong bumuo ng sarili mong pamilya, gagawa tayo ng paraan upang maging maayos ang lahat. Tumahimik si Riley. Ninanamnam ang mga sinabi ng kanyang nanay. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang ina ng mas mahigpit. Pero paano kayo, ma? Kayo ni Papa, si Harold. Paano ko kayo maiiwan? Paano ko masisigurong magiging maayos ang lahat para sa inyo? Napabuntong hininga ang kanyang ina at ngumiti. Anak, sa ngayon, importante ang pag-asa at pananampalataya. Alam ko na mahal mo kami at hindi mo kami pababayaan. Pero ang kailangan mo rin ay ang magtiwala sa iyong sarili at sa iyong kakayanan na magbigay ng magandang buhay para sa sarili mong pamilya na bubuuin. Nandito lang kami para suportahan ka kahit anuman ang iyong desisyon. Napuupo si Riley. Malalim pa rin ang iniisip. Alam niyang tama ang kanyang nanay, ngunit mahirap pa rin isipin ang posibilidad na magpakasal habang marami pang responsibilidad sa kanyang pamilya. Ngunit sa kabila ng lahat, naramdaman niya ang init ng pagmamahal at suporta ng kanyang ina. Alam niyang darating din ang tamang panahon upang makagawa ng tamang desisyon para sa kanilang lahat. Hinalikan ni Riley ang kanyang ina sa noo at marahang ngumiti. Salamat, ma, sabi niya, habang tinutulungan ng ina na muling mahiga. Sige na po, pahinga na po ulit kayo. Nang makatulog na muli ang nanay niya, pumasok na si Riley sa kanyang silid. Maraming bagay ang pumapasok sa kanyang isip. Ngunit sa kabila ng lahat, alam niyang kailangan niyang magpahinga. Dahan-dahan siyang nahulog sa pagkakatulog. Dala ang mga pag-aalala at pangarap para sa hinaharap. Kinabukasan sa trabaho, matapos ang kanilang umaga at oras na ng lunch break, kasama ni Riley ang kanyang matalik na kaibigang si Leonard. Isang pilyo ngunit maaasahang kaibigan. Pumunta sila sa kantin upang kumain. Habang nakapila, nakikipagkwentuhan si Leonard kay Riley, nagbibiro tungkol sa pagkain at mga empleyado sa kanilang kumpanya. Nang makaupo na sila sa isang mesa, nagsimula si Riley na mag-open up sa kanyang kaibigan. Leonard, alam mo, may problema kasi ako, pre. Simula ni Riley. Alam mo naman si Leila, di ba? Gabi-gabi ko na siyang iniisip. Gusto ko nang magpakasal pero hindi ko pa kaya. Paano naman sina Papa, Mama at si Harold? Habang sumusubo ng pagkain, sinimulan ni Leonard ang kanyang mga pilyong komento. Aba pare, bigat ng problema mo ah. Pero alam mo, hindi mo rin naman masisisi si Leila. 5 taon na kayo, pre. Normal lang na magtanong siya tungkol sa future niyo. Napabuntong hininga si Riley. Alam ko, gusto ko rin naman pero marami pa akong responsibilidad. Paano kung hindi ko magagampanan ng lahat? Matapos marinig ang buong kwento ni Riley, pabirong binatukan ni Leonard ang kanyang kaibigan. Ikaw talaga pare, ang dami mong iniisip. Alam mo, pag-isipan mo muna ng mabuti, bigyan mo ng 1 buwan. Tignan mo kung ano ang pinakamahalaga sa'yo. Huwag kang magdesisyon ng padalos-dalos para wala kang pagsisihan. Napangiti si Riley sa payo ng kanyang kaibigan. Salamat Leonard, malaking tulong ang mga sinabi mo.
Alam mo kasi pare, minsan kailangan mo lang talagang mag-relax. Di naman lahat ng problema kailangan solusyonan agad-agad. Kaya nga nandito ang mga kaibigan para tulungan ka mag-isip. Sagot ni Leonard habang tumatawa. Biglang nagring ang telepono ni Riley. Napatingin sila pareho sa screen at nakita nilang si Leila ang tumatawag. O yan na pala yung pinaka-mamahal mo eh. Sabi ni Leonard habang tumatawa. O sige, sagutin mo na. Sinagot ni Riley ang tawag. O hello Leila. Uy Riley, hi. Pasensya na kagabi ha. Pakiramdam ko nasira ako yung anniversary natin dahil sa pag-open up ko tungkol sa kasal. Sabi ni Leila na may bahid ng kalungkutan sa kanyang boses. Pwede ba tayong lumabas ulit mamaya? Gusto ko sanang bumawi. Napangiti si Riley. Walang problema mahal. Sige magkita tayo mamaya. Matapos ang tawag, tinapik ni Leonard si Riley sa balikat. Ayos yan pre. Pag-usapan nyo ng maayos. Tandaan mo, importante ang komunikasyon sa relasyon. Oo nga Leonard, salamat ulit pre. Sabi ni Riley. Pakiramdam niya yung nabawasan ng bigat na kanyang daladala. Muling nag-date sina Leila at Riley at sa pagkakataong iyon, napagpasya nilang iwasan muna ang seryosong usapan tungkol sa kasal. Nagpunta sila sa isang paborito nilang restaurant kung saan masayang nagkwentuhan at nagtawanan sila. Pinalipas nila ang gabi na parang walang bumabagabag sa kanila at muli nilang naramdaman ang init ng kanilang pagmamahalan. Ang kanilang pag-date ay muling nagbigay ng liwanag sa kanilang relasyon at sa mga sumunod na araw tila ba walang alalahanin sa kanilang pagsasama. Habang papalapit ang kanilang mansari, naging masaya at maayos ang takbo ng kanilang relasyon. Ngunit sa kabila ng kasiyahang ito, tahimik na nag-iisip si Riley. Alam niya kasing darating ang araw na kailangan niyang harapin ang usapan tungkol sa kasal. Sa loob ng isang buwan, pinag-isipan niyang mabuti ang kanyang mga plano. Nakipag-usap siya kay Leonard. Nagtanong ng mga ideya at opinyon. Pare, paano ba nalalaman kapag ready ka na? Tanong ni Riley isang araw habang nagkakape sila. Pagsubok lang yan pare, sagot ni Leonard. Pero alam mo ang pinakamahalaga, sigurado ka sa nararamdaman mo. Kung mahal mo talaga si Leila, handa kang sumugal para sa kanya. At kung iniisip mo ang future nyo, alam mo na tama ang desisyon mo. Hindi lamang si Leonard ang pinagtanungan ni Riley, kausap din niya ang kanyang mga kamag-anak, lalo na ang kanyang mga magulang. Isang gabi matapos ang hapunan, nagkaroon siya ng seryosong usapan sa kanyang nanay at tatay. Mapa, may kailangan po akong sabihin sa inyo. Bungad ni Riley habang nagkakape sila sa sala. Tumingin ang kanyang nanay at tatay sa kanya, puno ng interes. Oh, ano naman yun anak? Tanong ng kanyang tatay. Napag-isipan ko na po itong mabuti. Gusto ko na pong mag-propose kay Leila, sabi ni Riley. Nasa kanyang mga mata ang determinasyon ngunit naroon din ang kaba. Nagningning ang mata ng kanyang ina at ama. Talaga anak, ang tagal na rin ninyong magkasama ni Leila. Anong balak mo? Tanong ng nanay niya na halatang masaya. Balak ko pong magpa-propose po ako sa mansari namin, sagot ni Riley. Gusto ko pong maging espesyal ang araw na iyon para sa amin. Gusto ko pong magplano ng isang sorpresa na hindi niya malilimutan. Nagyakap si Riley at ang kanyang mga magulang. Anak, proud kami sa iyo, sabi ng kanyang tatay. Alam namin kaya mong gawin ito. At kahit ano man ang mangyari, nandito lang kami para suportahan ka. Naging abala si Riley sa paghahanda para sa espesyal na araw. Nagplano siya ng bawat detalye, mula sa lugar kung saan siya magpapropose hanggang sa mismong singsing na ibibigay niya kay Leila. Humingi siya ng tulong kay Leonard upang maisakatuparan ang kanyang plano at siniguro niyang magiging perpekto ang lahat. Sa bawat araw na lumilipas, nararamdaman ni Riley ang excitement at kaba. Alam niyang malaki ang hakbang na ito, ngunit handa siyang gawin ito para sa kanilang hinaharap. Patuloy siyang nag-isip at nagplano. Sinisiguradong magiging espesyal ang kanilang mansari. Habang papalapit ang araw, hindi maiwasang isipin ni Riley ang magiging reaksyon ni Leila. Ngunit sa kabila ng lahat, naroon ang kanyang determinasyon na gawin ang tamang desisyon para sa kanilang dalawa. Bago pa man dumating ang araw ng proposal, palihim na kinita ni Riley ang mga magulang ni Leila upang hingi ng kamay ng dalaga. Sa isang tahimik na hapunan sa bahay nila Leila, na puno ng sayang gabi, nasa harap ng mesa sina Ginoo at Ginang Santos, kasamang dalawang kapatid ni Leila na sina Nina at Joey. Pumasok si Riley sa kanilang sala. Bit-bit ang maliit na kahon na naglalaman ng singsing. Tita, tito,
Gusto ko lang po sanang humingi ng pahintulot na hingi ng kamay ni Leila. Bungad ni Riley. Medyo kabado ngunit puno ng determinasyon. Nagtama ang tingin ng mag-asawa at nagningning ang kanilang mga mata. Ikaw talaga, Riley, sabi ni Ginang Santos habang tumatawa. Napakabait mo at alam naming magiging mabuti kang asawa para kay Leila. Oo nga, dagdag ni Ginoong Santos. Matagal na naming alam na ikaw ang gusto naming maging parte ng pamilya. Ilang apo na ba yung napaplano nyo? Gusto ng 3 apo ha, 2 babae at 1 lalaki. Napuno ng tawanan ng sala. Papa, sobra naman ng 3. Sabat ni Nina. Pwedeng 2 lang, 1 babae at 1 lalaki. Pabiro niya pang dagdag. Kahit ilan pa yan basta masaya ang anak namin, sabi ni Joey na nagbibiro. Mag-iingat ka lang, Riley, kayang-kaya ka naming bantayan. Habang nag-uusap, naging masaya at puno ng kwentuhan ng gabi. Pinag-usapan nila ang mga plano para sa hinaharap, ang mga pangarap para sa pamilya, at ang kasiyahang dala ng pagkakaroon ng bagong miyembro ng pamilya. Riley, huwag kang mag-alala. Kami ang bahala sa suporta para kay Leila, sabi ni Ginang Santos habang hinahaplos ang kamay ni Riley. Alam naming mahal na mahal mo siya at iyon ang pinakamahalaga. Isang araw na lang ang hinihintay at handa na si Riley para sa kanyang proposal. Samantalang si Leila ay walang kaalam-alam sa mga nangyayari. Abala siya sa kanyang trabaho sa mall bilang isang sales lady. Halos buong araw siyang nakatayo, tumutulong sa mga customer at nag-aayos ng mga paninda. Sa kabila ng pagod, patuloy siyang nagsusumika para sa kinabukasan nila ni Riley. Sa tuwing lunch break, kasama niya ang kanyang matalik na kaibigang si Bettina. Sa kanilang paboritong pwesto sa kantin, doon siya nagrarant at nagkukwento ng kanyang mga alalahanin. Bettina, minsan iniisip ko, ano ba talaga ang plano namin ni Riley? Sabi ni Leila habang kumakain. Alam mo naman na mahal ko siya pero minsan natatakot ako na baka hindi kami umabot sa kasalan. Leila, huwag kang mag-alala. Alam kong mahal ka ni Riley, baka may dahilan lang kung bakit hindi pa siya nagpo-propose. Sagot ni Bettina. Baka gusto niya lang talaga na maging handa ang lahat. Siguro nga, pero sana Bettina, dumating na yung araw na magkasama kaming magplano ng pamilya. Gusto ko naman na ng mga anak. Gusto kong makita si Riley na tatay ng mga anak namin. Sabi ni Leila, puno ng pangarap sa kanyang mga mata. Bumalik si Leila sa kanyang trabaho. Patuloy na nag-aayos at tumutulong sa mga customer. Hindi niya alam na sa kinabukasan ay isang malaking sorpresa ang naghihintay sa kanya. Samantalang si Riley habang naghihintay ng araw ng kanyang proposal ay puno ng excitement at kaba. Alam niyang ang desisyon na kanyang gagawin ay magbabago ng kanilang buhay magpakailanman. Dumating na ang araw ng proposal at napuno ng excitement at kaba si Riley. Sa isang maganda at tahimik na parke kung saan siya nagpasya na mag-propose, dinala niya ang lahat ng espesyal na tao sa kanilang buhay. Nandoon ang kanyang mga magulang, ang kanyang 2 kapatid na may mga pamilya na rin, at maging si Harold, ang kanilang bunsong kapatid. Naroon din ang pamilya ni Leila, ang kanyang mga magulang at mga kapatid. Labis ang galak na nararamdaman ng 2 pamilya habang nag-aabang sa sorpresa. Sa gitna ng parke, isang maliit na entablado ang itinayo, pinalibutan ng mga ilaw at bulaklak. Habang naglalakad si Leila papunta sa lugar niya iyon, wala siyang kaalam-alam sa mga nangyayari. Riley, anong ginagawa natin dito? Tanong niya, puno ng pagtataka. Ngumiti si Riley. Kinuha ang kamay ni Leila at dinala siya sa gitna ng entablado. Leila, gusto kong ipakita sa iyo kung gaano kita kamahal. Sabi niya habang lumuhod at inilabas ang isang maliit na kahon. 5 taon na tayong magkasama at alam kong handa na akong makasama ka habang buhay. Will you marry me? Gulat na gulat at hindi makapaniwala si Leila. Lumuha ang kanyang mga mata habang dahan-dahan siyang ngumiti. Oo, Riley, pumapayag ako, sabi niya. Sabay yakap kay Riley. Sa mga sandaling iyon, nagsimula ang isang malaking pagdiriwang. Narinig ni Riley at Leila ang mga sigaw ng kasiyahan mula sa kanilang mga kaibigan at pamilya. Congrats pare! Sigaw ni Leonard habang humihiyaw rin si Bettina. Napatingin sila sa isa't isa at napangiti. Mukhang may kilig din dito ah. Biro ni Riley kay Leila habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Nagpatuloy ang pagdiriwang, puno ng kwentuhan at tawanan. Habang kumakain at umiinom, nagkaroon ng pagkakataon si Leonard na ipakilala ang kanyang sarili kay Bettina. Hi, I'm Leonard by the way. Ikaw pala ang best friend ni Leila.
Sabi ni Leonard habang may ngiti sa kanyang muka. Oo, ako nga. Mukhang matalik kang kaibigan ni Riley ha. Sagot ni Bettina na medyo namumula. Tama ka dyan, tugon ni Leonard. Siguro naman pwede na tayong maging magkaibigan din, di ba? Nagbiroon pa sila habang ang iba naman ay nagtatawanan at nagbibigay ng kanilang mga mensahe para kina Riley at Leila. Riley, Leila, ano nang mga plano nyo pagkatapos ng kasal? Tanong ng nanay ni Leila habang masaya silang nagkikwentuhan. Well ma, gusto namin ni Riley na magkaroon ng 2 anak. Isang babae at isang lalaki pero syempre depende pa rin kung ano ang ibibigay sa amin. Sagot ni Leila habang nakangiti. Sigurado akong magiging maganda at matalino ang mga apo ko. Sabi ng tatay ni Riley habang nakangiti rin. Naku, tama ka dyan papa. Sabi ni Riley. Pero bago po yun, kailangan muna naming magplano ng kasal na ito. Gusto ko itong maging espesyal para kay Leila. Tumawa ang lahat at nagpatuloy sa kanilang mga kwentuhan at biruan. Ang araw ng proposal ay naging masaya at matagumpay. Sa kabila ng lahat ng alalahanin, alam ni Riley at Leila na kaya nilang harapin ang anumang pagsubok basta magkasama sila. Habang magkayakap sina Leila at Riley, sabay silang napatingin sa kanilang mga kaibigan na sina Leonard at Bettina na tila kinikilig na nag-uusap sa gilid. Mukhang may love story ding nag-uumpisa dyan ha, sabi ni Leila habang tumatawa. Oo nga no, sagot ni Riley. Pero sa ngayon tayo muna ang bida sa araw na ito. At sa gabing iyon, puno ng pagmamahal at kasiyahan, nagsimula ang bagong yugto sa kanilang buhay. Lumipas ang ilang araw mula noong memorable na proposal ni Riley kay Leila. Isang maliwalas na hapon, magkasama silang nakaupo sa sofa sa loob ng apartment ni Riley. Ang apartment na iyon ay naging pansamantalang tahanan ni Riley tuwing hindi siya nakakauwi sa bahay ng kanyang mga magulang. Tahimik at komportable ang lugar. Perpekto para sa kanilang mga sandaling magkasama. Nakayakap si Leila kay Riley habang abala siya sa paggamit ng kanyang cellphone. Si Riley naman ay nanonood ng TV. Pinapahinga ang kanyang isip mula sa mga trabaho at responsibilidad. Biglang tumingin si Leila kay Riley at ngumiti. Riley, tignan mo ito, sabi niya habang ipinapakita ang kanyang cellphone. Ano yun, mahal? Tanong ni Riley habang tinitignan ng screen. May pinakita si Leila na isang app kung saan maaari nilang pagsamahin ang kanilang mga itsura upang makita ang posibleng mukha ng kanilang magiging anak sa hinaharap. Tumama si Riley sa idea. Sige nga, subukan natin, sabi niya. Nilagay ni Leila ang kanyang mga larawan sa app at ilang sandali pa'y lumabas ang mukha ng isang batang lalaki. Ayan na mahal, sabi ni Leila habang tinitignan ng resulta. Tignan mo, ito daw yung magiging itsura ng anak natin. Kamukha nating 2. Napangiti si Riley habang tinitignan ng screen. Ang cute naman. Kung magiging ganyan ang anak natin, siguradong magiging gwapo at mabait siya. Sagot niya. Oh, anong pangalan naman ang ibibigay natin sa kanya? Tanong ni Leila puno ng excitement. Nag-isip sandali si Riley. Paano kaya kung pangalanan natin siyang Liam? Parang magandang pakinggan, di ba? Ngumiti si Leila at tumango. Oo, gusto ko yun, Liam. Bagay na bagay, Liam. Nagpatuloy ang kanilang masayang usapan. Pinaplano ang kanilang hinaharap. Gusto ko mahal, lumaki si Liam sa isang tahanan na puno ng pagmamahal at kasiyahan. Gusto ko rin na magkaroon siya ng maraming kaibigan at maraming magandang alaala. Sabi ni Leila habang nakayakap kay Riley. Siyempre mahal, gagawin ko ang lahat para maging masaya at ligtas ang pamilya natin. Tugon ni Riley. At pag nagkaanak na tayo, gusto ko rin siyang turuan ng lahat ng mga bagay na natutunan ko mula sa mga magulang ko. Paano kaya kung magkaroon tayo ng isa pang anak pagkatapos ni Liam? Gusto ko ng baby girl, sabi ni Leila habang ini-imagine ang kanilang future. O sige, paano kung pangalanan natin siyang Leah para may pagkakaparehong pangalan nila? Suggestion ni Riley. Perfecto, Liam at Leah. Gusto ko yan, ang galing mo talaga mahal. Sagot ni Leila halatang masaya at kinikilig. Napuno ng tawanan at kwentuhan ng buong hapon. Pinag-uusapan nila ang mga plano para sa kanilang kasal, ang magiging tema at lugar, at kung sino ang mga iimbitahan. Nabanggit din ni Leila ang mga pangarap niyang maging masaya at maginhawa ang kanilang buhay mag-asawa. Hindi ko na talaga mahintay ang araw ng kasal natin, sabi ni Leila habang nakatingin kay Riley.
Gusto ko na talagang magsimula ng bagong kabanata kasama ka. Hindi na rin ako makapaghintay, mahal, sagot ni Riley. Lahat naman ng ito ay para sa iyo at sa hinaharap nating pamilya. Naging masaya at puno ng pag-asa ang kanilang hapon. Habang bumababa ang araw, ramdam na ramdam nila ang pagmamahalan at excitement sa kanilang hinaharap. Alam nilang marami pa silang pagdadaanan, pero sa bawat hakbang, magkasama nilang haharapin ang lahat. Ilang buwan pa ang lumipas at nagsimula ng maghanda sina Riley at Leila para sa kanilang pinakahinihintay na araw ng kasal. Ang bawat detalye ay kanilang pinlanong mabuti upang masigurong magiging espesyal ang araw na iyon. Unang pinagtuunan nila ng pansin ay ang lugar kung saan gaganapin ang kasal. Nagpunta sila sa iba't ibang simbahan at mga events venue upang makita kung saan magiging perpekto ang kanilang seremonya. Sa wakas, napili nila ang isang romantikong simbahan sa tabi ng isang maliit na lawa. Ang lugar nito ay puno ng kahoy at bulaklak. Tila ba isang eksena mula sa isang fairy tale. Hindi ba't napakaganda ng lugar nito, Riley? Tanong ni Leila habang tinitignan ng simbahan. Parang sobrang perpekto nito para sa atin. Oo nga, mahal, sagot ni Riley habang nakangiti. Dito na natin gagawin ang kasal natin. Sigurado ako magiging maganda to. Pagkatapos ay nagpunta naman sila sa iba't ibang reception venues upang piliin ang pinakamagandang lugar para sa kanilang pagdiriwang. Sa wakas, napili nila ang isang eleganteng garden venue na may malalawak na damuhan at magagandang tanawin. Napuno ng excitement si Leila habang ini-imagine ang dekorasyon at ang magiging takbo ng reception. Nagkaroon din sila ng pagkakataong mamili ng mga damit na susuotin. Si Leila, kasama si Bettina ay pumunta sa isang bridal shop upang pumili ng kanyang gown. Bettina, ano sa tingin mo? Maganda ba to? Tanong ni Leila habang suot ang isang puting gown na puno ng detalye at perlas. Napakaganda, Leila, parang kang prinsesa, sagot ni Bettina habang napapangiti. Samantala si Riley naman ay kasama si Leonard sa pagpili ng kanyang suit. Pare, ano sa tingin mo? Mukha ba akong matinong groom dito? Biro ni Riley habang sinusukat ang isang klasikong black na suit. Ayos yan, pare. Pero sigurado ka bang kaya mo yan sa altar? Sagot ni Leonard habang tumatawa. Basta ikaw ang best man ko, kaya kong suotin yan. Tugon ni Riley habang tinatapik ang balikat ni Leonard. Habang abala sa paghahanda sina Riley at Leila, unti-unti ring namumuo ang pagmamahalan ni Leonard at Bettina. Madalas silang mag-usap at magkasama sa mga pagpupulong at pag-aasikaso ng mga detalye ng kasal. Alam mo, Bettina, tuwing magkasama tayo, mas lalo kitang nakikilala, sabi ni Leonard isang araw habang inaayos ang mga bulaklak para sa kasal. Talaga? Ako rin, Leonard. Masaya akong makilala ka, sagot ni Bettina habang bahagyang namumutla. Ngunit sa kabila ng mga namumuong damdamin, ang focus ng kanilang atensyon ay nasa kasal ni Riley at Leila. Pinag-uusapan nila ang lahat ng detalye, mula sa mga imbitasyon hanggang sa musika na tutugtugin sa reception, hanggang sa menu ng pagkain. Riley, gusto kong siguraduhin na masarap ang pagkain sa reception, sabi ni Leila habang tinitignan ang menu sa caterer. Gusto kong maging memorable ito para sa lahat ng bisita natin. Huwag kang mag-alala, mahal. Lahat ng ito ay magiging perpekto. Basta kasama kita, alam kong magiging maganda ang lahat. Tugon ni Riley habang hinahawakan ng kamay ni Leila. Habang papalapit na ang araw ng kasal, nararamdaman ni Riley at Leila ang excitement at konting kaba. Alam nilang marami pa silang dapat asikasuhin. Ngunit sa kabila ng lahat, ang pagmamahal nila sa isa't isa ang nagbibigay ng lakas at inspirasyon upang magpatuloy. Handa na ba tayo, mahal? Tanong ni Leila isang gabi habang nagpapahinga sila sa sofa ng apartment ni Riley. Handa na tayo, mahal. Hindi na ako makapaghintay na maging mag-asawa tayo, sagot ni Riley habang niyayakap si Leila. At sa gabing iyon, habang nakahiga at nagpapahinga, alam nilang ang kanilang pinapangarap na araw ay malapit ng maganap. Ang lahat ng kanilang pinaghirapan at pinagplanuhan ay magiging realidad na. At sa bawat hakbang, magkasama nilang haharapin ang kanilang hinaharap. Dumating na ang pinakahinihintay na araw ng kasal ni Riley at Leila. Lahat ng kanilang pinaghirapan at pinlano ay naging perpekto. Ang simbahan ay napuno ng mga bulaklak at magagandang dekorasyon. Ang mga ilaw ay nagbibigay ng kakaibang liwanag na tila ba nagdaragdag sa magic ng araw na iyon. Habang naglalakad si Leila patungo sa altar, lahat ng mata ay nakatuon sa kanyang kagandahan.
Suot niya ang kanyang eleganteng puting gown at ang bawat hakbang niya ay tila isang sayaw ng kaligayahan. Nakatayo si Riley sa harap ng altar, nakangiti habang hinihintay ang kanyang pinakamamahal. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, naramdaman nila ang lalim ng kanilang pagmamahalan. Sa harap ng kanilang mga pamilya at kaibigan, binigkas nila ang kanilang mga sumpaan. Pagkatapos ng seremonya, nagpunta ang lahat sa garden venue para sa reception. Napuno ng kasiyahan at tawanan ng lugar habang nagsasalo-salo sila. Nang dumating ang oras ng bouquet toss, lahat ay nagtipon-tipon upang abangan kung sino ang makakakuha ng huling bulaklak. Sa paghulog ni Layla ng bouquet, nasalo ito ni Bettina. Tumili si Bettina sa tuwa habang ang mga tao'y nagkakantsawan kay Leonard. "Leonard, mukhang ikaw na ang susunod ah," sigaw ng ilan sa mga bisita. Namula si Bettina habang nakatingin kay Leonard na tahimik ng mingiti. Nagpatuloy ang kasiyahan hanggang sa dumating ang gabi. Kinabukasan, maaga silang umalis para sa kanilang honeymoon sa Tagaytay. Ang ganda ng tanawin at ang lamig ng hangin ay nagbigay ng bagong sigla sa kanilang pagmamahalan. Sa loob ng ilang araw, nagpakasaya sila at sinamahan ng mga tawanan at kwentuhan ng bawat sandali. Isang gabi, habang nakatanaw sila sa lawa mula sa kanilang hotel room, nag-usap sila tungkol sa kanilang hinaharap. "Riley, hindi ako makapaniwala na mag-asawa na tayo," sabi ni Layla habang nakayakap sa kanya. "Oo nga mahal, ito na talagang simula ng ating bagong buhay," sagot ni Riley habang hinahaplos ang buhok ni Layla. Pauwi na sila mula sa kanilang masayang honeymoon, sakay ng motor ni Riley. Habang bumabagtas sila sa isang bundok, biglang nawala ng kontrol ang motor at nahulog sila. Isang malaking dagundong at sumunod na katahimikan ang bumalot sa paligid. Nang muling magkamalay si Riley, nasa ospital na siya, puno ng sugat at sakit ang katawan. Narinig niya ang mga doktor na nagsasabing kailangan niyang manatili sa ospital dahil sa malalim na sugat na natamo niya. Ngunit isang balita ang nagpabigat ng kanyang loob. Hindi pa natatagpuan ang katawan ng asawa niyang si Layla. "Layla! Layla!" sigaw ni Riley habang nagpupumiglas mula sa kanyang kama. "Kailangan kong hanapin ang asawa ko, kailangan kong hanapin si Layla." Hawak ng mga doktor at nurse, pilit nilang pinapakalma si Riley. "Sir, kailangan niyo pong magpahinga. Hahanapin po namin siya," sabi ng isang doktor. Ngunit hindi ito naririnig ni Riley sa tindi ng kanyang paghihinagpis. Si Bettina naman kasama ang pamilya ni na Riley at Layla ay naroon din, umiiyak at nag-aalala. "Riley, nandito kami. Gagawin natin ang lahat para mahanap si Layla," sabi ni Bettina habang umiiyak. "Layla, mahal ko!" patuloy na sigaw ni Riley. Halos maubos na ang kanyang boses. Ngunit hindi siya tumigil sa pagtawag sa pangalan ng kanyang asawa. Bakit? Bakit kailangan mangyari ito?" Ang nanay ni Riley ay pilit na pinapatahan ng kanyang anak, habang ang tatay niya ay tila nawalan na ng lakas sa sobrang lungkot. "Anak, kailangan mong magpahinga, kailangan mo ng lakas para hanapin si Layla," sabi ng kanyang ina, ngunit ramdam niya ang bigat ng sitwasyon. "Layla, hindi ko siya pwedeng iwan, ma. Kailangan kong makita siya." Halos hindi na marinig ni Riley ang kanyang sarili sa lakas ng kanyang pag-iyak. Ang bawat sandali sa ospital ay puno ng lungkot at hinagpis. Alam ng lahat na ang pagkawala ni Layla ay isang malaking dago kay Riley at sa kanilang mga pamilya. Ngunit sa kabila ng lahat, umaasa sila na makakayanan nila ang pagsubok na ito. Habang nakahiga si Riley, lumuluwa at puno ng sakit ang kanyang puso. Alam niyang kailangan niyang maging matatag para kay Layla, para sa kanilang pagmamahalan, at para sa mga pangarap na pinangarap nila para sa kanilang hinaharap. Lumipas ang ilang araw, linggo at buwan, ngunit patuloy pa rin ang paghahanap sa katawan ni Layla. Nakalabas na ng ospital si Riley, ngunit bakas pa rin sa kanyang muka ang pagkalugmok at lungkot. Hindi siya sumusuko sa paghahanap sa kanyang asawa. Umaasang isang araw ay makikita pa rin niya ito. Kasama niya sa bawat takbang ang kanyang matalik na kaibigang si Leonard, na walang sawang nagbibigay ng lakas ng loob sa kanya. "Riley, alam kong mahirap to pero nandito lang ako para sa iyo," sabi ni Leonard isang araw habang nagkakape sila sa isang maliit na cafe. "Hindi kita iiwan pre, magkakasama nating hahanapin si Layla." "Salamat Leonard. Alam kong mahirap ito para sa lahat, lalo na sa pamilya ni Layla, pero hindi ko kayang sumuko, hindi pa," tugon ni Riley habang tinitignan ang kanyang tasa ng kape, puno ng pag-aalala at pag-asa. Lumipas pa nga ang isang taon.
At unti-unti nang nawawala ng pag-asa ang pamilya ni Leila. Tinanggap na nila na maaaring hindi na nila muling makikita ang katawan ng kanilang anak. Ngunit si Riley, puno pa rin ng pag-asa. Ayaw pa rin sumuko. Hindi niya kayang isuko ang kanilang pagmamahala kahit gaano pa katagal ang paghihintay. Riley, anak, alam kong mahirap ito, sabi ng nanay ni Leila habang sila'y nag-uusap sa sala ng bahay. Pero kailangan mong tanggapin na maaaring hindi na natin siya makikita pa. Ma, hindi ko kayang sumuko, hindi ko kayang isipin na wala na si Leila. Kailangan ko siyang makita, sagot ni Riley, puno ng kalungkutan at determinasyon. 2 taon pa ang lumipas mula noong aksidente at sa wakas tinanggap na ng pamilya ni Leila ang kapalaran ng kanilang anak. Pinipilit nilang kumbinsihin si Riley na tapusin na ang paghahanap at magsimula ng mag-move on. Riley anak, sabi ng tatay ni Leila isang araw habang sila'y nag-uusap sa veranda ng bahay. Alam namin kung gaano mo kamahal si Leila pero kailangan mo nang tanggapin ang nangyari. Kailangan mong magpatuloy sa buhay. Bumigat ang loob ni Riley. Hindi pa rin niya kayang tanggapin ang pagkawala ng kanyang asawa. Pa, hindi ko po kaya. Hindi ko kayang mag-move on na parang walang nangyari. Kailangan ko po siyang hanapin at hindi po ako titigil hanggat hindi ko po nakikita yung asawa ko, sabi ni Riley habang nagpipigil ng luha. Patuloy na nakasuporta si Leonard, ngunit alam niyang napakahirap ng sitwasyon para kay Riley. Pre, nandito lang ako ha, pero sana makahanap ka pa rin ng kapayapaan dyan sa puso mo, sabi ni Leonard habang inaakbayan ng kaibigan. Sa kabila ng mga pagsubok at pagluha, si Riley na natiling matatag sa kanyang paniniwala na darating din ang araw na muli niyang makikita si Leila. Patuloy siyang nananalangin at umaasa, bagaman ang kanyang puso ay puno ng sakit at pangungulila. Naging mabigat ang bawat araw para kay Riley, ngunit sa bawat pagsikat ng araw, dala pa rin niya ang pag-asa na muling makikita ang kanyang pinakamamahal. Pagkaraan ng 3 taon na hindi pa rin makita si Leila, halos mapariwara na ang buhay ni Riley. Labis ang kanyang pangungulila at pagkalugmok. Hindi siya makatulog ng maayos at palaging nagigising sa gitna ng gabi. Umaasang may balita tungkol kay Leila. Araw-araw, bumabalik siya sa lugar ng aksidente. Umaasa na may makikitang bakas ng kanyang mahal na asawa. Ang kanyang trabaho ay unti-unting naapektuhan hanggang sa hindi niya na kayang makapag-focus at tuluyan nang nag-resign. Naging madalas ang pag-inom ni Riley. Tila ba sa bawat bote ng alak ay nakakalimutan niya ang sakit na nararamdaman. Sa bawat paso, nararamdaman niya ang kaunting kaluwagan, ngunit alam niyang ito'y pansamantala lamang. Nalugmok siya sa kanyang pag-iisa. Lumipas ang mga buwan at walang pagbabago. Ang dati niyang masigla at matipunong katawan ay naging payat at malungkot. Ang kanyang mga mata ay laging puno ng luha at ang kanyang mukha ay bakas ang labis na paghihirap. Isang gabi habang nasa isang maliit na bar, nakaupo si Riley sa sulok. Hawak ang isang baso ng alak. Pinagmamasdan siya ng bartender na kilala na ang kanyang kwento. Pre, hindi mo pwedeng itapon ang buhay mo ng ganito lang, biglang sabi ng bartender. May mga taong nagmamahal sa'yo na naghihintay na bumalik ka. Ngunit tila bingi si Riley sa lahat ng payo at pag-aaruga ng mga tao sa paligid niya. Ang kanyang mga magulang at ang pamilya ni Leila ay patuloy na nagpapakita ng suporta. Ngunit hindi niya magawang pahalagahan iyon. Leila, nasaan ka na? Bulong niya habang tumutulo ang luha sa kanyang mga mata. Sa kanyang pagkalasing at pagkalugmok, halos nawala na sa kanya ang lahat ng pag-asa. Dumating ang ika-4 na taon at isang araw sa gitna ng kanyang pag-inom, nakatanggap siya ng 2 tawag mula sa kanyang nanay. Riley anak, umuwi ka na, kailangan ka namin, sabi ng kanyang nanay. May lungkot at pag-aalala sa kanyang boses. Sa mga salitang iyon, tila may nagising sa puso ni Riley. Naiwan niya ang kanyang baso at nagpa siya na umuwi. Nang makauwi siya, nakita niya ang kanyang mga magulang na umiiyak. Hawak ang kanyang mga kamay. Anak, hindi na namin kayang makita kang ganito, sabi ng kanyang tatay. Kailangan mo ring alagaan naman ang sarili mo. Naluwa si Riley at niyakap ang kanyang mga magulang. Patawarin niyo po ako, mama, papa. Nahihirapan lang po kasi talaga ako, sabi niya habang humihikbi. Pero sinusubukan ko naman pong magbago. Kailangan ko pong magpakatatag para kay Leila. Hindi nagtagal nagdesisyon si Riley na ayusin na muna ang kanyang buhay.
Unti-unti siyang bumangon mula sa kanyang pagkakalugmok. Nagsimula siyang mag-exercise muli. Kumain ng tama at itigil ang pag-inom. Bumalik siya sa trabaho kahit na hindi na sa dating kumpanya at nagsikap na muling maging maayos ang kanyang buhay. Isang araw nagpunta si Riley sa bahay ng pamilya ni Leila. Lumuhod siya sa harap ng mga magulang ni Leila at humingi ng tawad. Patawarin niyo po ako. Hindi ko po naalagaan ang sarili ko pero nangangako po ako na gagawin ko ang lahat para magbago. Sabi ni Riley, puno ng pagsisisi. Tinulungan siya ng mga magulang ni Leila na tumayo. Riley, alam naming mahal na mahal mo si Leila at alam naming mahirap ito para sa iyo pero natutuwa kami na nagdesisyon kang magpakatatag muli. Sabi ni Ginang Santos habang pinapahid ang luha sa kanyang mga mata. Naging madalas ang pagdalaw ni Riley sa kanyang sariling pamilya rin. Isang araw habang nag-uusap sila ng kanyang nanay, naramdaman niya ang bigat ng kanyang mga naging desisyon. Ma, pa, salamat sa lahat ng suporta ninyo. Patawarin niyo ako sa lahat ng nagiging pagkukulang ko. Sabi ni Riley. Anak, wala kang kasalanan dito, ano ka ba? Mahirap ang pinagdaanan mo. Ang mahalaga, bumabalik ka na sa amin. Sabi ng kanyang tatay habang pinipisil ang kanyang balikat. Sa mga sumunod na taon, patuloy na bumangon si Riley mula sa kanyang mga pinagdadaanan. Naging mas malapit siya sa kanyang pamilya at mga kaibigan at unti-unting natutunan na tanggapin ang realidad. Bagamat patuloy pa rin siyang naghahanap sa kasagutan sa pagkawala ni Leila, alam niyang kailangan niyang magpatuloy sa buhay. Tuluyan na nga lumipas ang 8 taon mula noong aksidente at maraming pagbabago ang naganap sa buhay ng mga taong malapit kay Riley. 5 taon ng kasal sina Bettina at Leonard at naging masaya at matatag ang kanilang pagsasama. Ang bunsong kapatid ni Riley na si Harold ay nag-improve na rin ang kalagayan at mas lumigaya na ang kanilang pamilya dahil dito. Sa kabila ng lahat, si Riley na ngayon ay 40 taong gulang na, ay hindi pa rin nakakita muli ng ibang babaeng mamahalin at patuloy na nagdadalamhati sa pagkawala ni Leila. Kahit papaano, natutunan na rin niyang mag-move on at tanggapin ang katotohanan kahit masakit. Isang araw habang nagmamaneo si Riley patungong Tagaytay, ang huling lugar na pinuntahan nila ni Leila, bumalik sa kanyang isipan ng mga alaala ng nakaraan. Ang araw na iyon ay sana ang 8th anibersaryo ng kanilang kasal, na puno ng lungkot at pangungulila ang kanyang dibdib. Sa kanyang pag-iisip, hindi niya napansin ang batang tumatawid sa daan. Mabuti na lang at agad niyang napreno ang kotse noong halos 1 dipa na lang ang layo ng bata. Agad siyang bumaba ng kotse at tumakbo papunta sa bata na natumba. Lumuhod si Riley upang pantayan ang height ng bata. Nang makita niya ang mukha ng bata, halos atakihin siya sa puso sa gulat. Liam? Halos pabulong niyang sabi. Hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang batang ito ay kahawig na kahawig ng larawan ng batang lalaki na ipinakita sa kanya ni Leila noon sa isang app, kung saan ay pagsasamahin ng kanilang muka upang maipakita kung ano ang magiging itsura ng kanilang anak. Tumingin ng bata kay Riley. Nagtaka at tinanong, paano mo nalaman ang pangalan ko? Halos utal-utal si Riley sa pagkabigla. Ikaw ba si Liam? Tanong niya habang hawak-hawak ang balikat ng bata. Patuloy pa rin sa pagkagulat. Opo, ako po si Liam. Kayo po, sino po kayo? Tanong ng bata na labis na ikinagulat ni Riley. Hindi niya alam kung papaano sasagutin ang tanong ng bata. Ako si Riley. Kamukha mo kasi ang anak na pinapangarap namin ng asawa ko dati. Bago pa man makapagtanong pa si Riley, may isang batang babaeng lumapit sa kanila at tinawag si Liam. Liam, nandito ka lang pala. Nag-alala pa kami, sabi ng batang babae. Ay, hello po. Pasensya na po kayo. Ako po si Lia. At kakambal ko po yan si Liam. Pasensya na po talaga sa abala sa inyo, sabi ng batang babae kay Riley. Halos hindi makapaniwala si Riley sa kanyang nakikita. Ang mga mukha ng mga bata ay kawangis ng mga larawang ipinakita ni Leila noon at maging ang mga pangalan nila ay pareha sa mga pinagplanuhan nila dati. Nasaan ang nanay niyo? Tanong ni Riley, puno ng pagkagulat at kuryosidad. Kasabay ng tanong na iyon, may isang babaeng sumigaw mula sa di kalayuan. Liam, Lia, nasaan na kayo? Napatingin ang 2 bata sa babae at sabay silang sumigaw ng, Mama! Tumakbo sila patungo sa babae habang si Riley ay dahan-dahang tumayo. Tila hindi makapaniwala sa kanyang nakikita.
Sunod-sunod na luha ang tumulong mula sa kanyang mga mata habang nakatitig sa babae. Layla? Nanginginig na sambit ni Riley habang pinapanood ang paglapit ng babae. Ngunit noong tignan siya ni Layla, tila hindi siya nito kilala. Nagtataka kung sino ang lalaking tumawag sa pangalan na. Pasensya na po pero kilala niyo ba ako? Tanong ni Layla habang tinitignan si Riley na puno ng pagkalito at pagkabahala. Halos mawalan ng lakas si Riley. Layla, ako si Riley, asawa mo. Ngunit walang kahit na anong pagkilala ang makita sa mga mata ni Layla. Pasensya ka na kuya pero hindi ko po kayo kilala. Sabi ni Layla habang pinapahira ng luha ng kanyang mga anak. Nanatiling nakatayo si Riley, puno ng tanong at pagkalito. Hindi makapaniwala sa mga nangyayari. Ang kanyang puso ay tila pinipiga sa sobrang sakit at pagkabigla. Layla, mahal ko, ako to. Bulong niyang sabi, habang patuloy ang pagtulo ng kanyang mga luha. Sa sandaling iyon, ang lahat ng alaala at pangarap ni Riley ay tila naglaho. Puno ng alinlangan kung ano nga ba ang totoong nangyari sa kanyang pinakamamahal na si Layla. Lingid sa kalaman ni Riley, nagbunga ng kambal ang kanilang pag-iibigan noong araw ng honeymoon nila ni Layla. Noong araw ng aksidente, isang matandang lalaki ang nakakita sa sugatang si Layla. Malakas ang pagkakatama ng bato sa kanyang ulo dahilan upang magkaroon siya ng amnesia. Sa kabutiang palad, hindi naapektuhan ang sinapupunan ni Layla. At nabuo at lumaki sa kanyang sinapupunan ang kambal na sina Liam at Leah. Sa loob ng 8 taon, namuhay si Layla ng bagong pamumuhay sa isang maliit na baryo malayo sa syudad, kasama ang matandang kumupkop sa kanya. Wala na siyang kahit na anong bakas ng alaala ng kahapon at nakaraan. Ang pangalan niya ngayon ay Maria at may asawa na siya. Tuluyan ng iniwan ang kung anuman ang nakaraan sa kanyang buhay. Napalaki ni Layla ng maayos ang 2 anak at tila isang musika ang mga pangalang Liam at Leah sa kanyang isipan, kung kaya't ito ang pinangalan niya sa kanila. Habang nakatayo si Riley sa gilid ng kalsada, hawak ang balikat ng batang si Liam, tila bumalik ang lahat ng alaala ng nakaraan. Ngunit ngayon, masakit at mapait ang katotohanan na kanyang natuklasan. Nasa harap niya ang kambal na anak nila ni Layla, ngunit hindi na siya kilala ng babaeng pinakamamahal niya. Layla, pubulong at nanginginig niyang sambit habang patuloy ang pagpatak ng kanyang mga luha. Pasensya ka na talaga kuya pero hindi ko po kayo kilala. Sagot ni Layla. Ngayon ay Maria, habang hawak ang kamay ng kanyang mga anak. Sa kanyang isipan, si Riley ay isang estranghero lamang na walang kahit na anong bahagi sa kanyang buhay. Si Riley ay tila nawalan ng lakas at bumagsak sa kanyang mga tuhod sa lupa. Hindi ito maaari, sabi niya habang ang kanyang puso ay parang pinipiga sa sobrang sakit at pagkalito. Paano to nangyari? Paano ka nawala? Nakatitig lamang si Layla kay Riley. Walang anumang bakas ng pagkilala sa kanyang mga mata. Tara na mga anak, sabi ni Layla habang inahatak papalayo si Liam at Leah. Kailangan na nating umuwi, naghihintay na yung papa nyo. Habang naglalakad papalayo, si Layla kasama ang kanyang mga anak na natiling nakaluhod si Riley sa gilid ng kalsada. Patuloy na dumadaloy ang kanyang mga luha at ang kanyang puso ay nababalot ng labis na hinagpis. Ang mga taong nawala sa kanyang buhay ay ngayon nasa harap niya, ngunit tila isang panaginip lamang ang lahat. Layla, mahal ko, bulong niya, puno ng kalungkutan. Sa kabila ng lahat ng paghihintay at pag-asa, natapos ang kwento ni Riley sa matinding paghihinagpis. Ang kanyang pagmamahal at pag-asa ay tila nawala na sa alon ng panahon. Habang tinitignan niya si Layla, ang kanyang pinakamamahal na asawa, na niyayakap ang isang lalaki na sumundo rin sa kanila. Napansin niya na nagdadalang tao na rin si Layla. Ngayon, iniwan na siyang nag-iisa sa isang mundo na tila nagbago na ng lubusan. Sa araw na iyon, ang kanyang puso ay nanatiling sugatan at ang kanyang mga pangarap ay nanatiling mga pangarap na lamang.